Hallelujah! Salamat po, Pastora Annabel, ang aking napakagandang kumare. Alam po ninyo, hindi na po kami iba. Dahil nga po yung kanyang anak ay inaanak ko sa kasal. Tapos yung kanyang bunso ay inaanak ko din sa dedication. Amen? So isang pamilya na po kami. Ayan. At tayo po lahat, isang pamilya tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. At ang tema po ng ika-12th anniversary ng pinagpalang Iglesia ng Diyos on the mountaintop. Parang Mount Zion lang, no, Pastora? The City of God. Ang sabi nga po, ang tema po, we will serve the Lord. Ayan. At alam ko po, ito ay para sa ating lahat, no po. And so, I would like to give to you the Word of God in the book of Deuteronomy, chapter 5, verse 33. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Amen. Hallelujah. Alam ba ninyo, lahat po tayo, meron po tayong tinatawag na physical and spiritual inheritance sa langit, sa Diyos. Amen? Dito, sa lupang ito, hanggang sa kabilang buhay. Amen? Kaya nga, ang maging Kristiyano ay walang katalunan. Amen? Sabi nga, kahit wala kang mansyon dito, meron ka namang mansyon sa langit. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At alam ba ninyo, ito po ang tinatawag na 12th year anniversary 12. Alam ba ninyo na ito ay tumapat dito sa Hebrew calendar ng Diyos. Alam ba, sa Bible, merong calendar ang Diyos na iba sa ating kalendaryo. Alam niyo po ba yon? At sa kalendaryo ng Diyos, ito ang ika-12 buwan. Yan, ang tawag ay Adar. Ang mga pangalan ng different months, January, February, March, alam ba ninyo, maging yung pangalan ng mga araw, ay hinango ito sa mga Greek god and goddesses. Pero sa Bible, iba ang tawag ng Diyos sa bawat buwan. At alam ba ninyo na sa bawat buwan, ganun kabuti ang Diyos na meron siyang inilalaan na mga pagpapala. Amen? Kaya alam ba ninyo, itong buwan na ito ng Adar, sa biblical calendar ng Diyos, ito ang buwan ng Himala. Ika-12th month, buwan ng Himala. At alam ba ninyo, si Moses, sa buwan na ito siya isinilang. At ito rin, on the 7th of Adar siya, kinuha ng Diyos. Kaya napakahalaga sa Diyos ang buwan na ito. At dito rin sa buwan na ito, on the 12th, kasi may connection ito sa inyong anniversary, Pastora, ano po? On the 12th, alam ba ninyo na dito nag-cross over yung month ng Adar, nag-cross over ang mga Hebreo. At alam ba ninyo, dito nila naranasan yung himala, dakilang himala ng Diyos, na nakita nila na talagang ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ang tunay na makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng mga himala, sapagkat tanging ang Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat, ang maaari na sabi nga, yung Red Sea ay hawiin upang ang kanyang bayan ay makatawid. Amen. At ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga Hebreo ay ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Alam ba ninyo ang sabi sa Bible, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Amen. Kaya tingnan nyo yung inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, mahalaga ka at mahal ka ng Diyos. Alam ba ninyo, maging ang iglesyang ito, sabi nga ni Pastora, nung una po kami na pumunta dito, yung unang araw na tumapak ako dito,
Sabi ko nga, Pastora, manalangin tayo. Natatandaan po ninyo yung Pastora? At pagkatapos po, nag-open heaven. Pastora, sabi ko, open heaven, nakita mo po ba? At pagkatapos po, dito rin kami nag-youth camp. At alam ko na meron talagang plano ang Diyos sa lugar na ito. Amen. Kaya mapalad kayo. Sabihin mo sa mga kasama nyo dito sa church na ito, mapalad tayo. Kasi yung ika-12-year anniversary natin, tumapat sa 12th month, which is the month of miracle. Because the greatest miracle, ang pinakadakilang himala, ay pinakita ng Diyos sa kanyang bayan nang kinukubkob na sila nung pero yung hari ng Ehipto, kasama ang kanyang mga kasundaluhan, at sila'y tinutugis. Dito nila nakita na humarang na apoy, pillars of fire. Hinalangan ng Diyos ang mga tumutugis sa kanyang bayan. At kung paanong hinayaan din ng Diyos na mahati yung Red Sea para makaraan sa tuyong lupa ang kanyang bayan. Alam ba ninyo na ang Diyos ay hindi nagbabago? Siya ang Diyos ng himala. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At alam ninyo, dito po sa Pampanga ay naranasan natin ang ganitong uri ng himala ng Diyos. Marahil yung iba sa inyo ay mga bata pa, may mga hindi na nila nakita yung pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Sino yung mga nakaranas ng pagputok ng Mount Pinatubo? Pakitaas ang kamay. Ayan. So tayo po, dito kasama ko, hindi ako umalis lang. Hindi po ba? Hindi natin iniwan ang Pampanga. At katulad ng sinasabi ko na iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan, tayo din ay iniligtas ng Diyos. Noong 1993, nangusap sa akin ng Panginoon, I want my body to be united, ang sabi ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, if my people would repent and return back to me, at binigay niya ang 2 Chronicles 7:14 na nakasaad, if my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Wala na pong pag-asa noon ang Pampanga. Pero muling binangon ng Diyos dahil sa pagkakaisang pananalangin. Yearly po, every time na ginagawa ang God Save Pampanga, may himalang nakikita po kami. Unang-una, yung Angeles City, humarang ang napakalaking bato. Alam ni Pastora yon. At dito sa may sapang bato, humarang. At alam po ba ninyo, yun ang siyang, sabi nga, nagligtas sa siyudad ng Angeles City. Eksakto pagkatapos na nagkaisang kanyang bayan at nanalangin, nagbalik loob sa Diyos at idinedicate ang Angeles City sa Diyos. Nung sumunod na taon, yung rumaragasang lahar ay nag-iba ng daan, dumaan sa Taugday at sa Pasig Potrero. Kaya ginawa natin muli yung God Save Pampanga. At 2 bato ang humarang dun sa lugar kung saan dinedicate ang Taugday. Naunawaan ninyo ako? May himalang ginagawa ang Diyos kapag ka nagkakaisa tayo. Kaya I would like to challenge, gusto kong i-challenge ang bawat isa, magkaisa tayo sa pananalangin. Ang sabi ko nga sa pananalangin, irregardless ano man ang inyong doktrina, it goes beyond denomination or doctrine, sapagkat sa pananalangin,
pinagkakaisa tayo ng Espiritu ng Diyos.